Sa isang tahimik na kagubatan, may isang uwak na kinatatakutan ng lahat. Hindi dahil siya'y mabagsik, kundi dahil wala siyang kabusugan. Siya si Ukoy. Isang uwak na kahit anong dami ng pagkain ay hindi pa rin nasisiyahan. Araw-araw, may libreng pagkain na para sa kanya. Pero sa halip na magpasalamat, mas lalo siyang naging sakim. At dahil doon, may mangyayaring hindi niya inaasahan na magbabago sa kanyang buhay habang buhay. Sa tuktok ng isang matandang puno, kung saan tila sumasayaw ang mga dahon sa bawat ihip ng hangin, doon naninirahan si Ukoy, isang uwak na tahimik kung pagmasdan, ngunit may pusong hindi marunong makontento. Sa ibaba ng kanyang pugad ay naroon ang isang maliit na kubo, isang simpleng kusina na araw-araw ay pinupuno ng amoy ng bagong lutong pagkain. Sa bawat usok ng kanin at bawat kalansing ng kawali, napapatingin si Ukoy at unti-unting natutukso. Doon nagsimula ang kanyang kaginhawaan. Tuwing umaga, may naiiwang kanin na mainit pa sa singaw. Tuwing tanghali, may malalambot na tinapay na tila handog sa kanya. Tuwing gabi, may masasarap na tira-tirang ulam na sapat upang punuin ang kanyang tiyan. At si Ukoy, walang pinalalampas. Sa bawat pagkakataon, agad siyang dumadapo, mabilis na tumutuka, at walang iniiwan kahit katiting. Sa aking yahat to, wala nang iba. Sa simula, sapat na sa kanya ang kaunti. Isang pirasong tinapay ay kaya nang magpasaya sa kanya. Isang dakot ng kanin ay tila biyayang hindi matatawaran. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nagbago ang kanyang puso. Ang dating kontento ay naging mapaghanap. Ang dating marunong maghintay ay naging padalos-dalos. Hanggang sa dumating ang panahon, hindi na sapat ang kaunti. At sa kanyang patuloy na pagnanasa sa mas marami, unti-unti niyang nakalimutan kung paanong maging kontento. Hindi na naghintay si Ukoy sa mga tira. Kung dati matiisin siyang naghihintay, ngayon ay tumadapo na siya kahit bagong luto pa lamang ang pagkain. Hindi na niya iniisip kung may kukuha pa. Ang mahalaga, mauna siya. Minsan, kahit may nagbabantay pa, inaagaw niya ito. Unti-unti, nawalan siya ng pakialam. Ibang mga ibon, "Ukoy, magtira ka naman!" Ngunit hindi siya nakikinig. Sa kanyang isip, kung sino ang mabilis, siya ang may karapatan. At dahil doon, lalo siyang naging sakim hanggang sa hindi na sapat ang kahit gaano karami. Isang gabi, may inihandang malaking lechon sa kusina. Mainit, mabango, at napakalaki. Hindi mapakali si Ukoy. Sa bawat paglanghap niya ng amoy nito, lalo siyang natutokso. Kung maliit lang ang kinukuha ko dati, ngayon, kukunin ko na ang lahat. Naghintay siya. Tahimik, mapagmasid, at puno ng pagnanasa. Hanggang sa makatulog ang mga tao at nang tuluyan ng bumalot ang dilim sa paligid, dahan-dahan siyang lumipad papasok, handa nang kunin ang hindi sa kanya. Paglapag niya sa mesa, agad niyang sinimulang kainin ang lechon. Malakas, mabilis, walang tigil. Tila wala ng bukas kung siya'y lumamon, parang ngayon lang siya muling nakatikim ng ganitong kasarap na pagkain. Ngunit, bigla, may bumagsak na lambat. Sa isang iglap, hindi na siya makagalaw. Nahuli si Ukoy. "Hindi! Pakawalan niyo ako!" Nagpumiglas siya, kumantay, sumigaw. Ngunit lalo lamang siyang nasilo. At doon niya napagtanto, huli na ang lahat.
Ang kasakiman niya ang siyang naging dahilan ng kanyang pagkakakulong. Kinabukasan, iniwan siya sa labas ng pagubatan, pagod, sugatan at hindi makalipad. Tahimik ang paligid. Wala ng pagkain, wala ng tutulong, wala nang natira, kundi ang kanyang sarili. Sa malamig na hangin at bigat ng kanyang kalagayan, doon niya unti-unting naalala ang bawat pagkakataong siya'y nabigyan, ngunit hindi man lang nagpasalamat. Ang bawat pagkain kanyang kinuha, na ni minsan ay hindi niya ibinahagi. Unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Mali ako, sobra akong naging sakim. At sa unang pagkakataon, hindi gutom ang kanyang naramdaman, kundi pagsisisi. Lumipas ang mga araw. Unti-unting gumaling si Ukoy. Mahina pa man ang kanyang pakpak, mas malinaw na ngayon ang kanyang isip. Isang maliit na ibon ang nagbigay sa kanya ng ilang butil ng pagkain. Sa pagkakataong iyon, hindi niya ito inagaw. Hindi niya ito inubos. Maingat niya itong tinanggap at dahan-dahan niyang kinain na may tunay na pasasalamat. Salamat! Kahit kaunti, sapat na! At doon, nagsimula ang kanyang pagbabago. Hindi na siya nangaagaw, hindi na siya nauuna, hindi na siya sakim. Sa halip, natuto siyang makontento at magpasalamat sa kung anong meron siya. Sa paglipas ng panahon, si Ukoy ay naging ibang uwak. Kung dati siya ang kumukuha, ngayon siya na ang nagbibigay. Kung dati siya ang sakim, ngayon siya na ang marunong makontento. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kabusugan. Hindi sa tiyan, kundi sa puso. Ang kasakiman ay hindi kailanman nakakabusog. Ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa pagiging kontento at marunong magpasalamat